Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang 5 mga Ethereum rivals or mga kakompetensya po ni Ethereum na kung saan ay yung kanilang presyo ay below $5, below or under $5 at sila po ay naghahanda or handang-handa na para magkaroon ng isang breakout ngayong 2024. Kaya ayan po ang ating aalamin kung sino-sino ang mga rivals na ito ni Ethereum. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, many tokens under $5. $5 have experienced significant growth in functionality and adoption, setting the stage to potentially rival Ethereum's long-standing position as the second largest cryptocurrency. Yan, tama po yan. Si Ethereum po yung laging pumapangalawa. Si Bitcoin yung laging nangunguna. Wala po talagang makakatapat kay Bitcoin kasi siya po talaga ang mother of all cryptocurrencies at siya yung talagang kauna-unahang crypto na lumabas at ang sumunod na lumabas ay itong si Ethereum, kaya siya ang laging second largest cryptocurrencies. Kaya yan, pero may mga nagsilabasan po na mga ibang mga tokens na nagkakahalaga ng below or under $5 na posible pong makaranas ng malaking paglago dahil po sa kanilang mga functionalities at mga adoption. Kaya ayan, ating kikilalanin po yung mga katapat ni Ethereum. Ayan. Ethereum 8 may have become expensive and out of reach for many years. The Crypto Basic examines more affordable coins believed to be poised for a significant uptrend in the emerging bull market of 2024. Kaya ayan, mismong ang The Crypto Basic ang naglabas ng kanilang sariling pagre-research sa mga mas murang mga coins kung saan sila po ay naniniwala na magbibigay ng malaking gain or malaking return. Yan, pagsapit po ng bull market ngayong taong 2024. At ayan, ang unang-una po rito ay walang iba kundi si XRP. The fourth largest altcoin, XRP, is the leading asset below $5. Ayan, $5, widely expected to engineer a significant uptrend in the upcoming bull season. Kaya yan po si XRP, ang pang-apat na pinakamalaking altcoin na ang kanyang presyo ay below $5. At marami pong umaasa na itong si XRP ay magpapakita po ito ng matinding pag-angat sa kanyang presyo pagsapit po ng bull season. XRP's blockchain XRP Ledger or XRPL boost a suite of utilities for both the crypto and traditional financial landscape. XRPL has garnered support from enterprise companies with over a decade of error-free operation. Kaya ganyan po katindi ang XRP Ledger. Yan, biruin mo naman yung kanilang operation ay error-free. Yan, for over a decade. Yan, parang flawless yung kanilang operation. Developers utilize XRPL to pioneer blockchain projects and applications across various use cases. This includes online gaming, asset tokenization, custody, decentralized finance or DeFi, and non-fungible tokens or NFTs. Kaya yan po, yung ganyan po katindi yung platform na si XRP Ledger. Ginagamit po ito ng mga developers para sa kanilang iba't ibang mga blockchain projects at mga applications. Ayan.
Kasama na po rito ay ay yung mga projects na katulad ng mga online gaming. Yan, tokenization ng mga asset. At syempre yung mga DeFi, decentralized finance at mga NFTs. Alam naman po natin siguro yung mga NFTs na ito, mga collectible items po ang mga ito. Yan, mga decentralized finance ay yan, katulad po ng mga decentralized exchange. Ayan, online gaming. Ayan, alam naman po natin siguro yan. At ang kagandahan po rito ay karamihan ng mga online gaming ngayon ay pwede kang kumita. Pwede ka pang kumita ng token. The Crypto Basic has recently uncovered that over 1,500 projects are operating on XRPL. Ayan. Ayon po sa pagre-research nitong The Crypto Basic ay kanilang napag-alaman na higit na po sa 1,500 projects yung nandito sa platform na XRPL. Moreover, Japan's financial giant SBI commenced using XRP to facilitate cross-border payment among Asian countries in September 2023. Considering XRP's growing prominence within the financial landscape, experts foresee the potential for XRP to reach double-digit or even triple-digit valuations in the coming years. At press time, XRP trades at 0.5956 with a 3% gain over the past week. Kaya yan. Ang tindi po ng mga nakikita ng mga experts dito, mga financial expert. Kung saan ay ayon po sa kanilang pananaw ay si XRP daw ay may kakayang magkaroon ng or akyatin ang presyong double digit or maging triple digit yan sa mga paparating na mga sunod na mga ilang taon. Yan, ang sunod po kay XRP ay si Cardano or si ADA. The Charles Hoskinson led $20 billion valued crypto Cardano ADA is another low price token with potential in the unfolding bull market. Like XRP, ADA is among the top 10 most valuable tokens trailing Ethereum. Kaya yan po ang Cardano. Ayon po kay The Crypto Basic ay isa na rin po siya sa may mababang presyo, ngunit may potensyal na magpakita ng magandang performance pagsapit po ng bull market. Kaya yan, tulad din daw po ni XRP, si ADA ay isa po siya sa mga kabilang po siya sa mga top 10 na most valuable tokens. Yan, kung saan ay sumusunod lamang po sa yapak ng Ethereum or ni Ethereum. Cardano serves various practical purposes, with agricultural companies utilizing it to trace fresh produce from cultivation to consumption. Kaya yan po, ginagamit po pala ng agricultural companies ang technology ni Cardano para tutukan or i-trace yung mga fresh na mga produce at yan, cultivation para sa mga consumption. Additionally, the platform facilitates strong educational credentials in a tamper-proof manner and empowers retailers to combat counterfeit goods effectively. Kaya yan pa yung ibang mga yung karagdagang utility ni Cardano. Ayan, ito ay nagbibigay po ng tulong yan para sa mga para sa mga retailers. Yan, labanan yung mga counterfeit, yung mga peke na produkto. Yan, while ADA trades at 0.5796, influential figures in the community anticipates the asset reaching $10 in this market cycle. Kaya yan. Ngayon ay base po sa nung nailabas po ang balita na ito ay yung presyo ni ADA ay naglalaro po sa 0.5796. Ngayon ay may mga community figures po, mga kilalang mga tao ang nagbigay po na ng kanilang mga prediction na aakyatin daw po ni Cardano ang presyong $10.
Ayan, ngayong market cycle na ito. Ibig pong sabihin ay makakapit po niya ang presyo na ito ngayong taong 2024 hanggang 2025. The basis for this optimistic target lies in ADA's previous performance, having reached $3 in the last bull cycle without smart contracts or functional DEX. Kaya ayan, yung basis daw po sa price target na ito ay yung kanyang naging previous performance noong nakaraang bull cycle. Kasi noong nakaraang bull cycle ay nagawa pong akyatin ni Cardano ang presyong $3. At sa sitwasyong ito ay noon, itong nakalipas na bull cycle ay wala pang gaanong mga projects itong or developments itong si Cardano. Yan, wala pa siyang smart contracts or functional DEX. Pagkatapos ay nagawa niyang akyatin ang ganito kataas na presyo. Kaya ngayon na marami na siyang mga developments ay ayon sa ilang mga community figures or influential figures ay magiging madali para kay Cardano na akyatin ang presyong $10. With the current presence of various utilities on Cardano, community members set their sights on the $10 mark. Yan, sunod naman kay Cardano ay itong si Polygon or si Matic. Polygon's Matic or token is an $8 billion crypto project with a market value of around 0.9144. The Polygon network has evolved into a robust layer 2 scaling solution for Ethereum. Kaya yan po si Polygon. Yan, tinatawag po siyang $8 billion crypto project kung saan ay sa ngayon yung kanyang kasalukuyang presyo ay nasa 0.9144. Halos malapit na po siyang mag $1. Kaya ayan, ang Polygon network ay nag-evolve po siya at naging isang matibay na layer 2 scaling solution para kay Ethereum. It addresses challenges such as high gas fees and network congestion. Kaya yan po yung dahilan kung bakit na-create itong si Polygon, para tulungan po na bigyang solusyon ang high gas fees, yan, mataas na transaction fee, at yung ma-prevent yung network congestion. Reportedly, it has a capacity of processing 65,000 transactions per second on a single side chain with a block confirmation time of less than 2 seconds. Kaya yan, ganyan po katindi o kabilis yung processing speed ng Polygon network. Notably wields the backing of established players in the crypto market such as Binance and Coinbase. Kaya yan po ang backup ng Polygon. Yan, yung dalawang malalaking major crypto exchange na si Binance at saka si Coinbase. Kaya hindi po basta-basta itong si Polygon. Talagang matindi ang kanyang mga foundations. In 2024, several factors, particularly its scaling capabilities, are poised to drive explosive growth for Polygon. Besides, its team disclosed a new roadmap last year which includes rebranding Matic to Pol token. Kaya ayan po ang magiging dahilan kung bakit itong si Polygon or si Matic ay ayan, may posibilidad na magpapakita ng magandang performance ngayong taon na ito. Kasi ayan, meron inilabas yung team developers ng Polygon na bago pong roadmap. Ayan, para sa yan, nitong linabas pa nila ito nitong nakalipas na taon. Kaya mukhang ngayon nila uumpisahan yung roadmap na ito. Kaya kasi ang isa po rito sa kanilang roadmap ay i-rebrand daw po nila ang Matic. Ayan, at gagawin po nilang Pol token. Ayan, kaya mawawala na itong Matic, magiging Pol token na lamang or Pol. Kaya ayan, isa na naman po itong malaking kaganapan na posibleng magdulot ng pagsabog sa paglago ni Polygon. Yan, ang sunod naman kay Polygon ay si Tron or si TRX. Yan, ito po ay ginawa or create ni Ginoong Justin Sun. Yan,
Tron or TRX ranks as the 12th most prominent crypto with a valuation exceeding $9.4 billion. The Tron blockchain boosts diverse applications featuring smart contracts and stable coins. Kaya yan, si Tron or TRX ay siya po ang ika-12 na most prominent crypto na merong valuation, yan, market valuation na higit sa $9.4 billion. Kaya ayan yung pinaka featured po na functionality ni Tron ay meron po siyang diverse application. Yan, iba't ibang mga application. At meron din siyang mga smart contracts at saka mga stable coins. Kaya ayan, solid na rin po itong si Tron. Marami na rin po siyang mga projects, developments, utilities. Ayan. According to DeFi Llama data, Tron stands as the second largest network for facilitating stable coin transactions, trailing only Ethereum. Kaya yan po yung pinakamatindi na ito yung pinakamatindi na feature ng Tron. Sa ngayon ay siya po ang second na largest network na nagfa-facilitate po ng mga stable coin transactions. At pinakamatindi rito ay kasunod lamang niya itong si Ethereum. Kaya posibleng may mga araw po siguro na talagang mahihigitan ni Tron itong si Ethereum. Ayan. Note that the market share of stablecoin is $133.84 billion at the time of reporting. Tron commands a substantial 37.46% share in this domain, while the BNB chain, the subsequent contender, holds a smaller share at 3.2%. Ayan, may pie chart po tayo rito na nagpapakita po ng differences or pagkakaiba sa mga kanilang mga percentages. Ayan, ang laki po ng Ethereum, 52%. Ayan, isa po itong pie chart. Notably, Tron's native asset, TRX, trades at 0.1073 at the time of writing. Ayan, mula nung nailabas ang balita na ito, ay ang presyo ni TRX ay naglalaro po siya rito sa nasa mga 10 cents. Kaya murang-mura po siya. Yan, ang sunod po kay TRX ay si Algorand or si Algo. Also, Algorand has risen as a blockchain platform that delivers security, scalability, and decentralization. The emphasis on speed and efficiency has become a defining characteristics of Algorand, making it an attractive choice for developers. Kaya yan po yung matindi rito na katangian ni Algorand. Yung kanyang bilis at saka yung efficiency. Yan po yung talagang hinahangaan dito ng mga developers, kaya nila nagugustuhang gamitin itong si Algorand. Yan, maliban dito ay yung blockchain platform ni Algorand ay meron na rin po siyang matinding security, scalability at saka decentralization. According to reports, the Algorand mainnet demonstrated its capability to process nearly 1 million daily transaction as of 3 years ago. Kaya yan, yung matinding achievements or parang kahanga-hanga na performance ng mainnet ni Algorand. Yan, halos naka-process po siya ng higit or halos 1 million daily transactions. Yan, nitong nakalipas na 3 taon. Ngayon ay si Algorand ay siya po ay naglalaro sa presyong 0.1997. Yan, at siya po ay kabilang sa top 50 na most valuable cryptocurrencies. Kaya yan pong muli yung mga limang cryptocurrencies na rival ni Ethereum, yan, na nagkakahalaga ng below $5 at mukhang nagkahanda po sila na magkaroon ng breakout or isang magandang performance ngayong taong 2024. Kaya yan pong muli si Algorand or si Algo.
at nasinundan naman ni Tron or TRX. At nandito naman si Polygon or Matic. At saka si Cardano or ADA. At ayan pong muli si XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.